Susuriin natin itong sinabi ni Rico Blanco that love is not enough sa isang interview, and then magbibigay ako ng commentary kung totoo ba ito o hindi. Watch until the end of this video dahil baka may kapulutan kayo ng aral. Alright, itong si Idol Corix, isa ito sa paborito kong celebrity, paborito kong musikero. Dalawa silang favorite ko. Yung isa is si Raymond Marasigan ng Eraserheads, then pangalawa itong si Rico Blanco. Dahil talagang ang galing niyang magsulat ng kanta. And trivia, hindi mo pwedeng sabihin ang pangalang Rico Blanco nang hindi mo sinasabi ang apelido. Okay, basahin na natin itong article. Rico Blanco admits love is not enough in making relationships work. Months after his breakup with Maris Racal made headlines, Rico Blanco candidly reflected on love, heartbreak, and relationships, admitting that he has learned the hard way that love is not enough to make things last. Ito sabi niya daw sa interview with Boy Abunda. I thought before that if you found someone who you really loved and they loved you too, that was enough. No, there's other stuff like where you are in life, where the other person is in their life, and yung timing ninyo, yung timetable nyo, yung edad mo, yung edad ng ibang tao. Medyo siguro naive ako dati or hindi ko lang alam kung ganun ba dapat. That's what I'm trying to find out. Baka napunta rin ako sa masyadong opposite end na hindi lang yun lahat, that I need to relax that observation also, sabi ni Rico. Blanco said he now understands love better although he believes there is still much for him to learn about it. Sabi niya, feeling ko marami na, pero feeling ko marami pa akong matututunan. Especially itong past couple of years, medyo nagtatanong-tanong pa rin ako. Ask if he ever cried because of love. Blanco replied, all the time. Nax! Wow, Idol. Sobrang in touch pa rin si Idol sa kanyang feelings, of course. When asked about the key lesson he learned from past relationships, he said, siguro ibigay mo pa rin lahat kasi kahit anong mangyari, there will be no regrets afterwards. Right? While he is currently single, he said he is also open to not being single and that marriage is still a possibility but it has to be with the right person. Then he's promoting his upcoming movie with Sue Ramirez titled Project Baby. Okay, bago ako magbigay ng komentary ko, balita pabor lang, baka pwede namang pindutin nyo yung subscribe button down below and hit that notification bell na rin. Para hindi kayo makamiss ng mga commentaries na iba sa mga nakakagisnan nyo. Ang gusto ko sa sinabi ni Rico, kahit na matanda na siya, mas matanda pa siya sa akin actually. Matanda siya sa akin ng 7 taon. O ayan, alam niyo na yung age ko. Kahit na matured na siya, sabi niya dito sa interview, ay marami pa rin siyang matututunan. At yan ang dapat na mindset ng isang tao. Favorite ko itong quote na nadinig ko sa isang pare, si Father Franz Dizon. Sabi niya is, kung tingin mo sa sarili mo ay hinog ka na, dito ka nagsisimulang mabulok. Pero hindi yun yung controversial part. Ang controversial part, sabi ni Rico, love is not enough. Bago tayo mag-comment, ano ba ang ibig sabihin ng love? Kasi si Rico is known for having this May-December relationships. Ibig sabihin yung isa is mas matanda ng sobra kaysa dun sa isang party na sobrang bata naman compared dun sa age ng isa. Pero balik tayo dun sa tanong, ano ba ang ibig sabihin ng love? According to St. Thomas Aquinas, love is to will the good of the other. Simple lang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun is love is yung gugustuhin mo kung ano ang nakabubuti doon sa isang tao. And madalas, dito sa culture, na pagkakamalan nating love yung feelings na nararamdaman mo doon sa isang tao. Ngayon, kung ang description ni Rico is yung feelings na yun yung tinutukoy niya as love, definitely, hindi enough ang love. Hindi enough yung love na feelings lang. Pero kung yung love na willing the good of the other, una, hindi ka naman dapat natatapos sa pag-will sa good dun sa kapwa mo. And yung Greek, may mga iba't ibang words sila sa love, di ba? Yung eros, agape, then etc. etc. Kaya kailangan love mo talaga ang kapwa mo. Pero yung romantic love, is it enough? Well, that's the first step. Kahit sa mga mag-asawa, syempre, kailangan i-will mo yung good for the other person dun sa asawa mo. Otherwise, hindi mo siya mahal kung gusto mong lagi siyang napapahamak. Pero isang critical component lang ang love sa successful relationship. Syempre, as Christian, Catholic, gusto din natin yung virtue of chastity
nandyan. Kailangan din yung virtue of temperance. Maraming virtues ka na kailangan, hindi lang love or charity para sa isang successful relationship. Kailangan mo rin nga ng matinding self-sacrifice para maging successful ang relationship mo. Minsan may gusto kang gawin pero dahil sa hindi magiging successful ang marriage mo kung ipupush mo yung gusto mong gawin, sinasacrifice mo muna. So yun yung formula ng isang magandang relationship. And pagdating dito sa mga relationship advice, ang magaling at magandang consultant is yung nagawa nila ito successfully. Kaya kung makakita ka ng matatandang couples or yung mga mag-asawa na years and years na silang magkakasama, sila yung magandang itanong kung paano nila na-maintain ang kanilang relationships. Okay din yung mga nag-fail sa relationships. May matututunan ka din naman sa kanila. May learnings din naman silang mai-share. Pero yung success sa relationships, the best na tanungin ay yung ongoing at going strong ang kanilang samahan. Okay, so yun lang masasabi ko. Kung gusto nyo pa ng isa pang video like this, just click the link right here.